Showbiz fanatics, Mr. Boy Abunda. Abay, bakit nga ba ngayon lamang naglabas ng saloobin patungkol sa hiwalayan ni Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla? Ano ba bang meron? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. So this time ay aminado nga ang King of Talk kasi nagtataka po ang lahat bakit po sa initial interview ni Mr. Boy Abunda ay bigla na lamang itong nagbigay ng komento patungkol po sa hiwalayang Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla. Sabi po niya, si Boy Abunda raw di umano hindi ready sa hiwalayang Katniel. Kala ko it was going smooth. Yan, ito po yung kanyang statement kasi kung matatandaan niyo si Boy Abunda po sobrang bilib na bilib yan kay Carla Estrada at sobrang mahal na mahal niya si Daniel Padilla. Sabi niya nga, kung meron daw aaway dito kay Carla, ay makakalaban din siya. Ganon katindi yung support ang binibigay niya para po dito kay Carla Estrada. Aminado kasi ang King of Talk na si Boy Abunda na ikinagulat niya ang paghiwalay ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa kanyang panayam kay Luis Manzano na mapapanood sa YouTube channel ng huli, na usisa siya ng TV host actor kung kaninong celebrity breakup ang kanyang ikinagulat. Dito ay inamin niya na hindi raw niya inaasahan ang paghiwalay ng isa sa mga sikat na love team sa Pilipinas, ang Katniel. The first, again, couple that comes to mind is Daniel and Catherine, and I was shocked. Oo, because during COVID, I did an interview with Daniel, pagbabahagi ni Boy. Dagdag pa niya, hindi ako ready. I was shocked. 11 years together and I'm a fan. Sa naturang interview raw kasi ay natanong niya si Daniel kung ano ang mas malala sa pagtatraidor at hinangaan niya ang naging sagot nito. In that interview, Luis, tinanong ko si Daniel, what's worse than betrayal? I remember the question. What's worse than betrayal? Ang ganda-ganda na sagot. Yung take away ko doon sa pag-uusap na yon, sabi niya, being forgiven. Sabi, paalala ni Boy. Dahil raw kasi sa naging sagot nito, nagkaroon sila ng pag-uusap ng kanyang partner. Kwento ni Boy, totoo yon. Yung to forgiven na parang wow, naintindihan ako, napatawad ako pagkatapos ng kasalanan ko. I realized that it triggered a long conversation I had with Boy Quintana. Sabi ko, oo, no, come to think about it. So I having come from the interview, akala ko it was going to go smooth. Hindi pala, it was misread. Matatanda ang November 2023 lang nang inanunsyo ni Catherine sa pamamagitan ng kanyang Instagram post na hiwalay na sila Daniel Padilla matapos ang mahigit na isang dekada ng pagsasama. So, ikinagulat nga ni Mr. Boy Abunda yon kasi nga parang sinasabi nito na hindi niya inaasahan na sa mga oras na yon, sa mga pagkakataon na yon, talagang hindi pala na maganda yung samahan or nangyayari or on the rock yung relationship ni Catherine at ni Daniel Padilla, pero hindi talaga nahalata. No? So, talagang very shock dahil sabi nga ni Boy, sabi niya nga po is very fan po siya ng Katniel at hindi niya inaasahan na ganon kabilis yung mga pangyayari after 11 years ay talagang hindi na nga po hindi na nagkaroon ng kapatawaran. Samantalang sabi po ni Mr. Daniel, ang pinakamasakit po sa kanila than betrayal is yung mapatawad siya kahit ano pa yung ginawa sa kanya. So dahil po dyan, yung pong video na yun talagang inilalabas po ng ilang mga avid fan ng Katniel, no? Dahil sa mga interview kasi, ang ganda kasi ng mga sinasabi ni Daniel Padilla dun po sa about the relationship, pero parang hindi po nabigyan ng justice lahat ng yun. Kaya po tuloy, ngayon, sobrang red flag talaga si Daniel Padilla sa lahat ng mga fans po ng hindi naman sa lahat, maaaring may mga fan pa rin na naiwan dito kay Daniel Padilla dahil nakita naman natin na parang nahati yung mga fan po nila from Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla.
So, ang pinapoint out ko lang dito, bakit po sa tinagal-tagal, bakit ngayon lang po magsasalita itong si Boy Abunda patungkol dito? Dahil ba, parang ngayon lang nagsisink in sa talaga sa kanya na hiwalay na talaga ang Katniel? Or dahil nangihinayang siya? Or dahil gusto niyang marinig ni Kathryn yung kanyang sasabihin para po magkaroon ng realization? Pero, I think, is talagang sobrang, firm na po si Miss Kathryn sa kanyang desisyon. At dahil dyan, mag-react tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, magbasa tayo. Unahin po natin ang komento po ni Mr. Anastasia Malabo. Wag na lagi isinasama ang Katniel at parang wala nang problema. Patahimikin nyo na lang si babaero. Wag nang pag-usapan pa ang Katniel para tahimik na. Sabi naman ni Pertakehana, kararating ni Kat galing sa Thailand. So, the next mag-date sila, he miss her, and next day is Pama's Day. Yun. So, ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito. And kasi yun po yung isa sa mga trending usapan ngayon patungkol nga sa naging date po nila, no? And Miss Hermie Villanueva, bakit may anniversary pa? Wala na nga ang Katniel, kakatawa naman kayo. Pero, kasi yung iba po kasi parang sinasabing nananadya daw di umano si Kathryn at si Alden Richards na tinaon pa daw na nag-date sila at ipinakita pa at pinangalandakan sa publiko yung araw na yon, diba? Which is parang wala lang din naman po yun para na kay Kathryn kasi wala naman na sila ni Daniel. Sabi naman ni Sir Compatible, nakakakilig naman talaga sila, lalo na kung paano ang tabayanan ni Alden si Kat. Para tingin ko nga sila na kaso need pa talaga nila itago. Daresa Vaz said Alden has been vocal about his priorities in life and part of this is Kathryn. Yan, totoo naman po kasi may inamin si Kathryn sa kanyang interview sa PAMA. Sinabi niya na si Alden Richards nga daw ang lucky charm niya, and at the same time inamin niya din na si Alden po is very updating. Siya po yung tipo ng lalaki na every now and then ina-update niya si Kathryn, siguro dahil talagang meron po kasing nakarating din sa source ni Christopher Min sa kanya pong channel na sinabing talagang super tawagan daw sila, as in talagang pangmatagalang usapan sa telepono. Ganun po yung kanilang relationship. Mr. Edgar Seville said, no more DJ in Kat's life, just move on. Kat then is now and forever. They both compatible to each other. Ayan, ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay nito. And isa sa mga talagang tinitignan natin is parang they are very compatible naman talaga. Yung kanilang relationship start with the friendship and end with the relationship. And sabi po, 'di ba, the best foundation of end relationship is a friendship. So ganun po yung naging takbo ng kanilang relationship. Sabi ni Sylvia Small, love talaga ni Alden si Kat. Biro mo, tiyaga ni Alden maghintay at mag-standby to protect Kat. Keep doing the right way. Boy, we love you. Ayan. Sabi naman po ng isa pa, May 25, 2024 ay bago para sa Kat din. Di na raw bago. Tapos sabi naman ni Mr. Anastasio, nagkataon na lang ang petsa ng PAMA sa Katniel. Noon, lagi lang pinagbabanggit si babaero. Wag nang pag-usapan si Daniel para matahimik na. True. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!